Sir, isa ka rin po ba sa mga nagtatanong na kung bakit nga ba sa lahat, napakabilis nyong labasan? Huwag ka pong mag-alala, sir, hindi naman po yan ang katapusan ng mundo. And this one is a requested vlog by Sir Adrian. Sir Adrian, may paraan. No? So, if you do like my videos po, mga madam and sir, just don't forget to please click like, share, and subscribe, especially po sa aking Facebook page account. So, maraming salamat po. God bless! My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hello everyone! So once again, it's me, your nurse Sarami MC, and for today's vlog, ang topic po natin is what you should do exactly if you come too fast. Alam naman po natin, mga madam and sir, no, na ang coming too fast o mabilis labasan ng isang lalaki ay very frustrating po sa mga kalalakihan, even nga rin po sa mga kababaihan. Ito yung mga events na ayaw mangyari kahit na sino. Sino nga ba naman gusto na mabilis labasan? Kahit kami, mga kababaihan, gusto rin namin ng matagal labasan ng isang lalaki. Bakit? Kasi napakatagal din po naming makatapos. But it does happen, mga madam and sir, kahit hindi po kayo kasali sa mga nagsasuffer na tinatawag na premature ejaculation at kayo ay kabilang sa delayed ejaculation or matagal labasan, may tsansa po kayo maka-experience na mabilis po kayong labasan. At kapag nangyari po ito, mga madam and sir, hindi mo ito kayang pigilan. However, kung alam mo po ang mga dapat mong gawin, after na mga ganitong event, situation, there will be a huge difference, outcome, result po, pwedeng lalabas kayo na kayo ay disappointed. Pwede naman yung sabihin na pagkatapos nun ay kayo ay satisfied. What are the options, mga madam and sir? So, number one, be optimistic. Yes po, alam ko naman po na it's very disappointing po yung mga ganitong klaseng pangyayari, na mabilis ka nga naman labasan, kasi hindi ka pa tapos, hindi pa rin siya tapos. Pero opo, mga madam and sir, kung disappointed ka, sir, ang partner mo ay magiging disappointed din, So, ang iisipin ng partner mo, may problema. Anong kulang? Anong nangyayari? Pero kung ikaw po, ang reaction mo is a positive way, so, ang iisipin ng partner mo, ay okay naman, it's not a big deal, as long as okay kayong dalawa, nagawa nyo naman. And take note po, mga madam and sir, nangyayari po ito sa lahat. Hindi ka po nag-iisa. So, next, focus on her pleasure, So, i-take note lamang po natin to, mga madam and sir, kasi napaka-importante nito, So, hindi po ibig sabihin na malambot na po ang inyong ari, sir, ay tapos na ang tali. Again, hindi po ibig sabihin na kayo po ay tapos na rin po ang inyong partner. Take note of that, sir. So, pwede po kayong gumamit ng iba't ibang paraan para makatapos din po ang inyong partner. Yes po, use your hands, use your fingers, use your mouth, So, napakaraming ways, use the toys, get the lubes, napakarami pong ways para makatapos din po ang inyong partner. And, i-take note ko na din po ito, mga madam and sir, hindi po, okay? Hindi po penetration ang isa sa mga reason kung bakit nag-o-orgasm ang mga kababaihan. Okay? So, usually kasi iniisip nila vaginal penetration ang nagbibigay, para makatapos ang babae. Hindi po. Usually po, yung pag-stimulate ng mga clitoris o sa Tagalog ay tinggil. Doon po, karamihan, malaking chance, malaking percentage po ang nagbibigay nito na na maka-reach ng orgasm ang mga kababaihan. Okay po, so next, number 3, you have to wait. Opo, mga madam, sir, huwag mo na kayo magpalit ng damit, sayang. So, while waiting, sir, bigyan mo naman po si madam ng full body sensual massage while waiting, especially po dito sa waiting na tinatawag, iba't iba po kasi ang refractory period ng mga kalalakihan, kahit po yan sa edad, iba-iba din po, hindi po ibig sabihin na bata ka pa, 20s, napakabilis mo na tigasan ng inyong ari. May mga kabataan na napakatagal na po na refractory period,
may cases na ganyan. And may edad naman na rin po, yung ating mga 50s, 60s, pero ang kanilang refractory period, bumibilis, mas mabilis pa sa sikat ng araw, May mga ganitong tsansa, hindi po lahat na mga may edad na ay napakatagal na po at kailangan po pa pong maghintay ng oras at araw bago po ito tumigas. May mga kabataan din po na mabilis din po, kasi nga po sa edad, may 20s, 30s, pagkalabas nila ng similya, ay agaran din po itong titigas. Iba't iba po ang factors na tinatawag na refractory period. So, next, number 4, ask her. Yes po, mga madam and sir. Napakarami, mostly sa aming mga kababaihan, ay hindi po kami nagsasabi na kami ay tapos na or hindi pa nakatapos. Yes po, uso yan sa aming mga kababaihan. So, ang nangyayari po dito, so dahil hindi kami ay very vocal with this, So, kayo na po mga sir, ang magtanong sa inyong partner, ano ba ang dapat kong gawin para ikaw ay mag-enjoy? Hindi ko naman sinasadya na ganito ang nangyayari sa atin, Frustrated din ako, disappointed din ako sa nangyayari, pero gusto ko mag-enjoy ka din ng aking partner, So, ano ba nga mga dapat kong gawin? Anong gusto mong ipagawa sa akin? So, that's it. Para kayo po ay balance, Hindi po kayo nasamaan loob, hindi rin po nasamaan kanyang loob. So, number 5, last but not the least, think ahead. Yes po, napakarami po nating exercises para makatulong dito sa mapigilan agad labasan kayo ng similya, So, next, we have the pills, So, kailangan po magpa-consult sa inyong urologist before using this one, Pills, gels, and even numbing creams, Ang downside lang po kasi dito, mga madam and sir, sa numbing cream, kapag kayo po ay nakipagtalik sa inyong partner, sorry po sa aking aso, kapag nakipagtalik po kayo sa inyong partner, and syempre wala po kayong ginagamit na any condom, with that, So, yung effect po nito, syempre numbness, para nga po hindi po kayo makilite, hindi po kayo makaramdam ng sensation agad para kayo ay mabilis labasan. Ang partner nyo rin po, ang vagina ng partner, ang vagina ng inyong partner, is experience din po siya ng tinatawag na numbness. Okay? So, yun yung downside, So, hindi niya rin alam kung kailan siya makaka-feel na makakatapos, Kasi wala rin po siyang nararamdaman. Aray, ganun talaga. Meron talaga mga downside yung mga paggamit natin, Pero napakarami namang ways din po talaga para dito sa ating mga premature ejaculation clients, So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na may natutunan po kayo for today. So, maraming salamat po. God bless. Thank you and goodbye. And yes, shoutout time po. Naisingit ko lang, madali lang to mga madam and sir. Binabati ko po si Sir Reynaldo Javier kasi last time, ang topic ko is ways on how to increase your penile. So, ang comment niya is, ang gustuhan niya yung focus. Yes, mag-focus ka, sir. So, makikita mo yung difference. Kapag ikaw ay mas naaaliw sa inyong partner, ayun na nga. So, mas lalaki yan. So, thank you so much, Sir Reynaldo Javier, for watching. Yes, binabati ko rin si Sir Charles Gasita. Medyo beast mode dito si Sir. Marami po, lalaking pilingyan. Wala mo naman, Sir, Meron talagang mga Pinoy na bilihan na malahaba talaga, sa jeans nila. Meron din kasi talaga may kaliitan, So, pero napakaraming Pinoy ang nasa average lamang po. Yes, 95% siguro. Mostly sa mga Pinoy talaga, At konti lang yung maybe 3% sa mga may kahabaan at 2% sa mga maliit na ani, So, depende na lang talaga yan, So, huwag ka na mag-isip. Binabati ko rin si Sir Dark Angel Vlog. Sabi ni Sir, it's a matter of ego. Yes, So, even sa aming mga kababaihan, hindi rin katulad ng, ng breast, hindi lahat pantay, para din yung testicles ng mga kalalakihan, may sa vagina, So, merong
malalim, meron namang medyo maiksi, depende kasi talaga yan eh. Pero as long as you are accepting the fact na kung anong meron ka, walang problema, okay lang yan, tanggap yan ng partner mo, di ba sir? So, binabati ko rin si Sir Terdy Delgado, natawa daw siya sa bayo. Pati ako din, natatawa din ako doon habang ko siya, binabla. So, kasi diba, normally naman talaga, yun naman talaga yung nangyayari, Anyway, thank you so much, Sir Terdy, and hopefully na hindi po kayo magsawa. And yes po, binabati ko rin si Sir Jom Eduarte. Nakakatawa. Si Sir ha, kahit din pala sa mga kalakihan na may biniyayaan na gano'n, so may problema. Yeah, siguro oo, kasi kawawa. Yes, binabati ko rin po si Sir Kasikad, Automotive Technician. Wow, siguro sir, magaling ka ng sasakyan. Magpa-change wheel nga ako eh. Anyway, so thank you so much po, Sir Kasikad. Nagasabi si Sir Kasikad. Dapat sir sinasabi mo para nababati ko kayo. Binabati ko rin si Sir Moto Dreams PH. Tapos, bakit hindi nyo sinasabi kung taga saan kayo? Para alam ko saan. And kahit yung food name man lang. Nickname, para mabati ko po kayo. Sir Moto Dreams PH, maraming salamat po. First commenter kasi siya last time. So, maraming salamat. Sa lahat po ng sumusubaybay sa akin, kahit nung una pa. Napakarami ko subscribers na hanggang ngayon is naandyan pa rin. Umulan, umaraw, mawala man ako ng ilang buwan, nabalik man ako, nandyan pa rin sila. Wow! Thank you so much po sa inyong support. Maraming salamat.